Bibiyahing Estados Unidos bukas si Senador Alfredo Mendoza para magpa-opera. Maraming nagdadasal sa kanyang maayos na operasyon, lalo na ang kanyang mga kababayan dito sa Santa Isabel. Marami ring umaalma na mamamayan dito na ang sinasabi ay walang kalaban sa darating na eleksyon ang kasalukuyang gobernador na si Arturo Vargas. Marami nanghihinayang sa pagtiting sa pwesto at pagpunta sa Amerika ni dating Gobernador Daniel Madrigal. 4 na taon nang nakaraan matapos pagbabarilin ng hindi pa nahuhuling mga tao ang kanyang sasakyan na ikinamatay ng kanyang asawa. Ang isinisigaw ng mga mamamayan dito sa Santa Isabel, sana bumalik sa kanila si dating Gobernador Daniel Madrigal. Ninong. Perfect timing. Pitpit ko na si Joey. Ang galing mo talagang humating ng tao. Alam mo na ang gagawin sa mga ayaw makisama sa atin. This is your chance. Start begging. Please! Please, I'll do whatever you say. I swear. On my daughter's life. No! Done. Mukhang marami talaga akong papatumbang ngayong eleksyon. Kumusta ang grupo mo dyan? Gutom na sa trabaho. Recession eh. Kilala mo ba si Alfredo Mendoza? Yung padri-padrino ni Madrigal? Tama ka. Darating yan dyan bukas para magpagamot. Pasundan mo. Siguradong makikita sa ni Madrigal. May kutob ako. Napipilitan niya ni Mendoza na uuwi dito para kumandidato. Okay, Ninong. Akong bahala. Aabangan kung lumabas sa langga niya. Ayoko nang dumating yan dito ng buhay. Tapusin mo na. Si Madrigal. Buenos dias, Papa. Oh, good morning, anak. Kala ko wala kang pasok ngayon sa school. Oh, no, it's Wednesday. I'm going to the homeless shelter, mamaya. Going somewhere, Dad? Yeah, I'm seeing an old friend. Sino yung old friend? Hana, masyado ka nang na-involve dyan sa homeless program niyo, ha? Baka hindi ka na nakakapagpahinga. I'm okay. They need more volunteers kasi. I just want you to focus kasi kung anong important. Katulad ng school mo. Hana, you have to accept that you can save the world. Alam mo yan. I know. But I'll do the best I can to help. Diba? That's what you told Mommy. So ginagaya mo lang pala ako. No, Dad. I believed in what you said. You always applied yourself to a noble cause. Diba? I want to do that too, Kaya. Kaya? Once I finish medical school, I want to go back home. I feel like I can help a lot of people there, especially those who can't afford a doctor. Inilayo nga kita sa Manila. Gusto mo naman bumalik. Anak, gusto ko yung mga ginagawa mo. I'm proud of you. Pero hindi pa pwede ngayon. Delikado pa. Huwag na muna, okay? Okay, Dad. It's 2 years from now. Sana okay na, baby? Sana nga. We got work to do. Daniel Madrigal. They fucked up trying to kill him in Manila. Now he's
He's here. Nagtatago. We have to finish the job. Oh shit, I know that bitch. That's the daughter. But our main focus is Madrigal. Pero, I don't care who gets in our way. She feeds the bums at the shelter. Saan? Magandang umaga. Oh, bakit malungkot? Ha? Anong problema? I just remembered yung nangyari sa Manila. Watching its news that night. I know things happen for a reason. Pero bakit si Mama pa? Sana may mga bagay na pwede nating kalimutan. Sabi ni Dad, tinagpan mo daw siya. Kaya ikaw yung tinamaan. Kaso si Mom... Nasa likod ang tita na. Kung pwede lang, pareho ko na silang tinakpan. Why until now wala pang nahuhuli? Si Vargas ba kaya talaga? Simula pa lang masama na talaga ang kutob mo dyan kay Vargas. Kaso ang daddy mo, masyadong mabait. Masyadong madaling magtiwala. Akala niya mabuting tao. Akala niya kaibigan. Ahas pala. Buti na lang wala ka nung gabing yun. Hindi ko alam ang gagawin ko kung nadamay ka pa. Kung wala ka sa buhay namin, siguro wala na din si Daddy. Hindi na mangyayari ulit yun. Merong mga demonyong may masamang balak sa daddy mo. Lalo na sa'yo. Hindi na ako maghihintay. Uunahan ko na sila. That's the bodyguard. Angelo? Akalain mo nga naman, no? Sa dami-dami ng tao. Kilala mo? Kilalang kilala. May histro kami nito eh. Mukhang magkikita ulit tayo, Angelo. Musta na? Mabuti. Nag-aalala ako sa operasyon mo eh. Wala to. Pag oras mo na, oras mo na. Tsaka, tingin ko hindi pa naman ako kukunin. Kumusta ang Santa Isabel? Napakagulo na. Hindi katulad nung
ikaw pang nakaupo. Garapal na si Vargas. Sobra na ang kadumihan. Masyado na siyang malakas. Kailangan ka ng mga tao. Panahon na para bumalik ka. Harapin mo ang kalaban mo. Hindi ako takot kay Vargas. Nangibabaw lang ang pagiging tatay ko. Kaya ako isinama si Hana dito. Hindi ka talaga iniwan ni Angelo, ano? Swerte, hindi siya napuruhan nung hinarang niya yung balap na para sa'yo. Hindi ko ang biro yung ginawa niya. Tinayaan niya ang buhay niya para sa akin. At hindi magdadalawang isip yan kapag nangyari ulit yun. At siya na rin ang tumatayong kuya ni Hana ngayon. Siya nga pala. Kamusta na si Hana? Kamusta yung pagdodoktor niya? 2 taon na lang. May doktor na ako. Napakasipag ng batang yan. Alam mo, kapag walang pasok sa eskwela, saan nagvo-volunteer. Tumutulong sa mga homeless, sa mga seniors. Manang-mana sa mami niya. Hindi sa mami niya. Sa'yo. Manang-mana sa'yo. Alam mo, kung buhay ang asawa mo ngayon, hindi ito ang buhay na gusto niya para sa'yo. Si Hana. Naalala mo ba ako? Bata ka pa nun eh. Ako yung dating.
Ibaba mo yan! Ibaba mo yan! Takina, paano ka nakapasok dito? Ibang klase ka rin talaga, no? Hindi may dama yan dito. Walang kinalaman yan. Sabi ko na ba magkukos na naman lantas natin! Una asawa ko. Ngayon si Hana. Hindi ko na kayang palampasin ito. May mga taong hindi dapat mabuhay sa mundo. Parang ahas na pumupulupot sa atin. Buntot pa lang ito. Tutubo lang ulit. Kailangan tanggalin ang ulo para mamatay. Putulin mo ang ulo ng ahas.